at 30 ng Abril taong 2022, tumakas ang isang 27 anyos na babae na si alias Elena sa dormitoryo ng isang underground surrogacy clinic sa Florida Blanca, Pampanga. Pumayag si Elena na maging surrogate mother sa halagang 300,000 pesos kung saan uupahan ng kanyang bahay bata sa loob ng 9 na buwan hanggang siya ay manganak. May kontrata umano si Elena na pinirmahan, isasagawa ang artificial insemination para siya ay mabuntis. Subalit nang malaman ni Elena na siya ay ipapatalik sa ama ng sanggol ng kanyang ipagbubuntis sa isang motel, hindi na siya pumayag. 10 oras ng gabi, habang tulog ang kanyang mga kasamahan sa dormitoryo, isinagawa ni Elena ang pagtakas. Ang 8 ng Hunyo taong 2022, makalipas ang 1 buwan, bagamat takot para sa kanyang seguridad, lakas loob lumapit sa bitag si Elena. Ang kanyang kahilingan, itago ang kanyang pagkakailanlan para mailantad niya ang lahat ng aktibidades ng underground surrogacy clinic na maituturing na isang baby factory na ikinukubli bilang isang fertility clinic. Bakit niyo po naisipan na lumapit sa tanggapan ng bitag? Actually, pumasok ko bilang isang surrogate mother kasi sobrang desperado na ako na magkapera. Ito na lang yung parang pag-asa ko para maahon ko yung sarili ko, para yung panimula, para masuportahan ko yung anak ko. Nakita ko yung page na to, itong agency na to na nangangailangan sila ng surrogate mother ng mga ganitong edad. Tapos, at least may isang anak ka lang, basta ayos yung matres mo, pwede ka magtrabaho sa ganitong agency. Ngayon yung nag-apply ako, sinama nila ako sa mga viewing ng intended parent. Then, natanggap ako dahil napili ako ng isang intended parent na bilang isang surrogate mother. Pinadala nila ako sa probinsya para magpirmahan ng kontrata, doon daw mag-i-stay yung mga surrogate. Sabi nila na meron daw mga nurse na mag-aalaga sa amin, yung doktor 24/7. Nagtiwala ako sa kanila na tanggapin yung trabaho. Yung pag-i-stay ko doon, pagpasok ko pala, nakita ko na talaga parang ang gulo-gulo doon sa lugar. Bahay lang siya eh. Nakita ko yung iba sa sahig na tutulog, yung iba, dikit-dikit sa isang kama. Parang sardinas bag. May mga unan kayo, kumot? Wala, hindi nila provided yun. Yung kwarto nyo, meron bang tamang ventilation? Kunwari, may electric fan or kahit man aircon? Isang electric fan lang eh, sa isang kwarto. May mga bintana ba doon sa kwarto na pwede nyo buksan? Meron, pero hindi siya komportable. Sobrang init talaga. Hindi siya komportable para sa isang pagbubuntis. Kulang pa yung pagkain kasi nag-aagawan pa sila sa pagkain kasi parang nagtitipid yung agency sa budget nila sa araw-araw. Parang nakita ko sa kontrata, ibang-iba yung mga offers nila sa akin dun sa online. Maraming kasinungalingan na ginawa ng agency para lang pumunta dun yung surrogate, para maakitin yung mga surrogate. Hindi ko siya matanggap kasi ang sabi nga po nila, artificial insemination, which is injection, pero may kasama na palang natural way, which is sex sa intended father. Labag na labag sa loob ko kasi bakit may kasamang sex? Parang wala naman sa pinag-usapan nung una pa lang. Tapos pagdating mo doon, ganun yung parang magiging sitwasyon mo. Parang naipit ako sa isang sitwasyon na anong gagawin ko kasi sabi nila, kahit umatras ako, kailangan magbayad ako ng damages. So, inipit ka nila? Inipit nila ako. Bago ako pumirma, naipit na ako sa isang sitwasyon kasi walang-wala akong pera nung pumunta ako doon. So, ngayon na nandito ka, lumapit ka sa bitag, ano sa tingin mo yung gusto mo makuha na tulong sa amin? Parang may nagmamanman na sa akin din sa bahay, natatakot ako. Kasi pinost nila yung anak ko eh, para masisira yung image ng anak. Dahil lang sa pera, nagkakaganyan sila. Gusto ko din matulungan din yung iba na nandoon na naiwan, na gusto na talagang umalis. At 23 ng Hunyo taong 2022, masusing pinagplanuhan ng bitag ang mga susunod na hakbang sa reklamo ni Elena.
Tumawag sa mga dalubhasa ang bitag upang malaman ang mga legal na proseso sa usapin patungkol sa underground surrogacy sa Pilipinas. Dahil dito, bumuo ng 2 grupo ang bitag para magsagawa ng surveillance sa dormitoryo at klinika na maituturing na baby factory sa Florida Blanca, Pampanga. This is a special investigation ng bitag. Yung storya na to, just to give a background, sinasabing pagawa ang bata, which is yung mga surrogate mother, sinasabi nila na 2 daw yung pwedeng gawin sa kanila. Is either nga yung artificial insemination or yung through injection, or yung isa daw which is through traditional ways or yung makikipagtalik. Abangan natin yung ibang mga detalye, makakakuha kami ng update. Hello? Hello, Kate. Yes, ma'am. Ano po? Yes po. May binato kaming pictures dyan na apartment. Paki-check nga ako sa complainant natin tsaka kay Sir Carl kung tama ba yung bahay na tinutukoy natin. Ito ba? Ito ba yung sinasabi mo na apartment? Ito po. Bali, meron po sa first floor. Bali, 2 kwarto. May sala. Tapos dito po, meron din 2 kwarto sa right side sa second floor. Isa sa left side. Tapos meron ditong vacant. Tapos ito yung sinasabi nila parang entrance daw ng school na pupunta dito sa kabila. Yes, ito po yung parang pinaka-entrance, main entrance ng school. Nandito na tayo. Sigurado ko ba na ito na talaga yung apartment? Yes po sir, yan po talaga. So sigurado ka? Yan po mismo kung saan po ako nag-stay. Sunod na hinanap ng bitag ang klinika na nagsisilbing pagawaan ng mga bata. So ganito yung gagawin natin. So pupunta tayo ngayon ng clinic. Tinuturo sa atin ng complainant. Low profile lang tayo. Distance lang. Para hindi tayo mahalata. Copy, sir. Copy, sir. Ito po yung road na dinaanan namin pabalik. Punta doon sa Justado Macapagal na school. Bali malapit na po tayo sa parang clinic nila. Kasi para siyang opisina eh. Familiar sa itong daan na to? Opo. Bali, ito pa yung main road. Ito po mismo. Itong puti. Ito po, yan. So hindi, abantay ko mo. Kung hinto, diretso. Ayan yung sinasabi mong clinic. Yes po, dyan po kami nagpirma ng kontrata. Asan yung pasokan dyan? Nasa gilid po, pagkapasok ng gate, left side po. So po yun yung dyan sa may area. itim na gate. Tama. Yes po, dyan po. Natumbok na natin yung clinic. Mag-regroup tayo. Mag-usap tayo on what's the next step. Matapos makumpirma ng bitag ang dormitoryo at klinika na pagawaan ng mga bata, nagkita ang Team A at Team B sa isang lugar upang magplano ng sunod na hakbang. So, na-identify na yung clinic and yung apartment. Clinic is really a medical clinic. It's like a house, tapos may parang structure sa harap. So walang karatulan, nothing to show. Walang signage. Wala. No signage, no anything, nothing to refer to it as a clinic. Move right away and go sa local government or sa municipio na saying na that's information na nakuha natin. And then the barangay should also be there, crowd control, may police. You have to be able to go sa local government or sa municipio. Pero may nakaabang dyan sa labas ng clinic na nakaposter kasi baka may mangyayari. Para nakamaglabasan, Okay. at least nagkakatimprihan. Okay, malapit na tayo dito sa clinic. So, hiwalay na tayo. Abang na lang kayo dito. Kung may mangyari man, balitaan nyo kami. Pupunta na kami ng City Hall para makipag-coordinate sa BPLO. Copy, sir. Ang gusto namin sana i-verify, ma'am, kung registered ba yung business as a clinic, kung ano yung nature of business niya, kung meron pong record sa City Hall, specifically po sa BPLO.
Natanong ko kanina, mga permit ba, anything from the LGU? Wala po, sir. Ngayon lang po namin siya na-encounter talaga. Kailangan po, meron po silang DTI, Barangay Business Clearance. Kailangan po sila, meron po silang sanitary inspection at saka yung fire inspection. As of now, ma'am, may nag-reflect bang kahit Wala po. Ano yung gagawin natin ngayon? I-inspectionin po natin siya, ma'am. Tapos, kung ano po yung mga violations po, magre-recommend po kami yung kay Mayor kung ano po dapat gawin. Sama-sama po lahat ng Opo, tama po silang lahat. Kasama ang iba't ibang departamento ng munisipyo ng Florida Blanca, Pampanga, dumaan muna ang bitag sa Barangay Fortuna na nakakasakop sa klinika na pagawaan ng mga bata. Tingnan natin ma'am, kasi sabay-sabay na. opo kasi hindi namin alam, meron palang nasa illegal na ano rito eh. Tingnan natin po kung ano sa location yun. Opo! Ma! Sabi mo, Ate yan, sabi ka. meron na sasabihin. Ang mga nagmagalit ka. Ang alam po rito, nagkakawang para yung sila sa libat. Apo, para kung ano ba, isang tao, meron daw nanganganak dyan o ano? Paano may nanganganak dito eh? Ano kami ng food supplement? Pwede po namin makita sa loob. Check naman, i-check kung ano. Ganito po tignan na natin, i-check natin kung totoo o hindi. Pero, hindi ako buto sa kanyang pag-check. Na ang dami agad dala na kamera. Kasi, ina-justify nyo na eh. Alam mo, Tay, yung camera na nakikita ninyo, protection nyo rin yan, hindi lang para sa amin. Kaya dinadocument natin para din yan sa side sa ninyo. probinsya. excuse po tayo. Kung wala po kayong kung hindi totoo, hindi po pwede natin tingnan para kung wala naman, alis na kami. Oo nga. Sa amin, nag-iimbestiga kami, kaya kami nandito. Yung pong naman ng complaint, binibigyan ng pansin yung tama. complaint. Tama. Kung wala tayo, aalis ng mga grupo. Oo, tama. Kapag wala, okay. Sa kalagitnaan ng mainit na pagtatalo, mapapansing lumapit ang isang babae. Kilala ko. Si Rice po siya. Pero may complaint. Ayan o, yan yung scammer, yan yung scammer. Ano mo nasabing scammer siya? May ebidensya ka? Kami po, bakit kami nandito? Kami may natanggap kaming reklamo. Okay po, siya po yun, yung private complainant. Okay? Lumapit po sa amin, verify namin, dumaan kaming barangay, dumaan kaming BPLO, dumaan kaming munisipyo. Lahat ng opisina po, dinaanan namin. Ngayon pati kay barangay, ngayon po ma'am, kaya kami nandito para to ask and verify po. Hindi, kasi ganito. Sana po, ma'am. Yun nga ma'am, ito yung pagkakataon mo para ma-explain yung side nyo. In a way like this, Ma'am, pag may business po kasi talagang pupuntahan yung mismong business. Ito po yung tinuturong business. Kailangan namin ng government offices kasi sila po yung authority to do this. Kaya madaling tao. Sabi ko, pwede po namin magsabi ng salaysay namin, but in a way na hindi po sana ganito. Okay, ma'am. Ma'am, sige po, magpapaliwanag kasi tumatagal din tayo. Saan tayo, ma'am? Sa barangay tayo. Wala na lang, ma'am. Ay, sa barangay. Barangay. Sige po, pero gano'n na lang. Barangay tayo, ma'am. Pupunta Barangay. po kami sa barangay. Opo. Sige po. Kulang, Saan ma'am. makita kayo sa barangay? Sa barangay po, pupunta po. Ngayon din ah. Yes, ngayon na. Sa kabila ng pagtutol, sinigurado ng bitag na matutuloy ang isasagawang inspection ng munisipyo ng Florida Blanca, Pampanga sa klinika. Ano po daw yung business nila? Yung question ko sa kanila, yun nga sa surrogate. Ano po daw ang Sila sabi daw, nila? accordingly, hindi siya yung boss doon. Parang staff lang sila. Sabi ko, the mere fact na nag-i-issue kayo ng resibo, meron. Lahat ng nag-inspect, magsasubmit ng recommendation. Kung ito, sabi ko, dahil nag-i-issue kayo ng resibo, that means meron kayong existing business. So, on our part, dahil wala siyang permit, magsasubmit kami ng report sa aming team leader, tapos magre-recommend kami ng whatever, closure order, ganun ang gagawin namin. Kasi parang yun ang sabi nung ng lawyer namin, sabi ng lawyer, kung talagang itutuloy doon nila,
pwede naman kami mag-affidavit doon. Sakali kung meron talaga silang ebidensya, kami rin magpapahid din kasi kami ng amin dahil meron din po kami ebidensya. Kaya sa korte na lang po daw talaga. Yun pong advice po sa amin. Sana po maintindihan nyo naman po. Hindi, walang problema po. Hindi naman na namin yung complaint na. Mga kami statement niya. Okay. Gata namin. Dalawang dalubhasa ang kinonsulta ng bitag upang talakayin ang issue ng surrogacy sa Pilipinas. Una, si Dr. Razel Caballero, isang General OB-GYN, upang ipaliwanag ang medical standpoint ng surrogacy. Samantala, si Attorney Batas Mauricio naman ang nagbahagi ng legal na pananaw hinggil sa isyong ito. Wala kaming makitang batas may kinalaman sa surrogacy na nagsasabing ito ay pinapahintulutan o nagsasabing ipinagbabawal. Dito papasok yung tinatawag na lacuna legis. There is something that is lacking in the law which unfortunately does not provide for a particular situation. Hindi natin pwedeng sabihin bawal, hindi natin pwedeng sabihin ipinapahintulot. Basta ang sitwasyon natin, walang batas, so walang pwedeng magsabing bawal, walang pwedeng magsabing ipinapahintulot. Hindi legal sa bansa natin ang surrogacy. Sa Pilipinas kasi hindi natin siya legal na ginagawa. Base sa kultura natin bilang isang Katolikong bansa, hindi tayo sang-ayon sa process ng surrogacy or hindi natin tanggap na magkaroon ng surrogacy dito sa bansa. Pero kapag mahirap magbuntis ang isang babae, meron tayo mga procedures na ginagawa. Pero it is between the husband and the wife alone. Walang third party. Ang surrogacy, ibig sabihin nun, ang pagbubuntis ay gagawin ng isang tao na hindi related dun sa laman nung pagkukunan ng iklog at ng semilya. For example, ako magsusurrogate. Ibig sabihin, ako lang ang magdadala ng pagbubuntis. Pero, ang DNA doon, ibig sabihin, ang nilalaman o content nung ipapasok sa babaeng magsusurrogate ng pagbubuntis na yun ay hindi talaga kanya. Ipagpalagay natin na tuloy. Regardless kung paano nagbuntis, ano mangyayari? Sino ang ituturing na magulang? Yan ang mga problema ang kakaharapin natin dyan. Technically, sa ilalim ng batas, both under the Civil Code and Family Code, lilitaw kung sino yung natural mother, yung nakikilalaning nanay. That's the legitimate mother, whether or not the birth, the conception or the birth arose out of legal or illegitimate means. Attorney, ang unang inoffer, walang sexual intercourse. Pagdating doon, biglang may sexual intercourse. Ang kasunduan lang nung una, through or artificial insemination, bigla ngayong pinipilit na magkaroon ng aktual na pagtatalik. Hindi po pwede yon. Ang anumang pagpipilit sa aktual na pagtatalik, lalo na may kasunduan, hindi po pwede yon. Yan ay pamimilit na. At dahil pamimilit, yan ay tuturing na panggagahasa. At yun ang po pwedeng isang pangkaso laban dito sa taong ito. Pag artificial or intrauterine insemination, artificial kasi walang contact, walang sex na tinatawag, walang sexual intercourse. Talagang nakalabas na si semilya. Ipapasok na lang siya papunta sa itlog. Pero walang intercourse na magaganap. It's all plain procedures. It's all plain science. Itong pagbubuntis, paglilihi at pagsisilang, hindi po ito dinadaan sa mga artificial na kaparaanan. Of course, sasabihin nating accepted ang medical procedure, accepted ng siyensya ang pagkakaroon ng artificial insemination. Well, accepted only because we agreed to do it. But sa totoo lang, there is only one giver of life and it is God. And God has provided for these laws. Hindi na lamang itong isyong legal sa batas, no? Kundi isyong mas mataas pa kaysa sa legalidad o sa batas ng tao. Papasok dito ang moral, ethical, and more importantly, spiritual considerations. Abay, pinakikialaman na natin ang sirkulo ng buhay. Di ba? The cycle of life. We are now meddling with it.
Intrauterine insemination and in vitro fertilization, ginagawa yan ng mga eksperto na under ng OB/GYN infertility specialist. At hindi siya basta-bastang proseso. Ako nga general OB/GYN na ako, pero hindi ko siya pwedeng gawin kahit lisensyado kami or may alam kami dahil sobrang mabusisi yung proseso. Lagi natin iisipin sa lahat ng mga ginagawa natin, meron tong consequences sa mga taong ginagawa natin nun. Una, sa batang pwedeng mabuo, at pangalawa, sa emosyon na pwede natin ibigay o i-incur dun sa nanay na trauma after natin gawin yung palpak na procedure. At sa mga pasyente na nahihirapan magbuntis, alam nating lahat mas maganda na magpunta sa isang eksperto. Hindi sa labas lang or na-promote lang sa mga social media platforms. Lagi nating iisipin, pamilya yan at isang buhay ang gusto nating mabuo. Hindi siya basta-basta parang lang na i-eksperimentuhan lang tayo. So sana matigilan na siya. Maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong mga kaduda-dudang aktibidades at mga gawain, ipagbigay alam agad sa Bitag. Susuriin ng Bitag Investigative Team ang inyong mga impormasyon na ipinagkatiwala. Sa Bitag, mananatiling lihim ang inyong pagkakakilanlan. Tandaan, may mga tanggapan at establishmento na sa unang tingin, legal ang operasyon. Subalit, nakakubli ang iligal na mga gawain. Nalalaman lamang kapag may mga biktimang nag-report. Ang iligal na operasyon ng Underground Surrogacy Clinic na ipinalabas ng Bitag ay sarado na. Kung may nalalaman kayong kahalintulad na operasyon gaya ng Underground Surrogacy Clinic na ito, ipabitag mo.